Kung kung walang Net25, kung walang Saganang Mamamayan, kung walang Jessica Soho, kung walang, Manong Ted at DJ Chacha, walang pupuna sa mga pulitiko natin. Well, guys, this is your host. My name is Waray at nandito ako para magbigay ng reaction ko at sarili kong pagpuna sa mga nangyayari sa ating bayan, lalo ngayon na nasa krisis tayo dahil sa bangayan ng mga bansa sa Middle East. So, bilang isang contributor ng remittance, kami na mga OFW ang may pinakamalaking ambag when it comes to export. So kami talaga yung mas may malaking na ibabahagi sa ating ekonomiya dahil nga sa milyon-milyong dolyar na dumarating sa ating bansa galing sa mga seafarers at mga land-based Filipino workers. Kaya may karapatan po tayong pumuna, magsalita at magbigay ng ating mga pahayag. At bilang may ambag sa ekonomiya ng Pilipinas, gusto kong magbigay ng sarili kong komentaryo dahil ito na yata yung pinakamalaking pasabog na nangyari sa administrasyong ito, na patuloy na nagbibingi-bingihan ang Blue Ribbon. At gusto ko saluduhan, I would like to salute the Net25, INC, at ang kanilang Saganang Mamamayang programa dahil sa pagbibigay nila ng fair na commentary dito sa pahayag ni Senator Lacson. Pakinggan natin ng bahagya ang Saganang Mamamayang hosts. Ang sabi po ng Senador Ping Lacson, nangangamba daw po siya na baka maging circus lamang ang pag-iimbestiga ng Senado sa mga anomalya, sa mga flood control projects kapag pinayagang humarap sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating mga marine sundalo. O yan, ibig sabihin natin. Meron ka nagkaagad judgment. Ano pa? Ito yung mga dating manong sundalo na naglahad daw po ng nalalaman umano nila kaugnay sa paghahatid ng mali-malitang pera sa iba't ibang mga personalidad. Ayon po kay Senador Lacson, hindi ka panipaniwala ang mga istorya ng mga nagpakilalang sundalo. Sabi ng ombudsman, totoo yun eh. Pwede magsabunutan kayo ng ombudsman. Dahil dito, nagpasimula si Senador Lacson ng paunang pagsilip sa background ng mga ito. Ganyan din ang ginawa nyo kay Gutesa. Sa halip na yung testimonya ang tingnan, yung background ng mga nagsasabi, di ba? Kaya, good job talaga sa mga host ng Saganang Mamamayan dahil walang patumpik-tumpik kundi talagang diretsahan na binigyan ng komentaryo nitong dalawang host ang mga conclusion ni Ping Lacson. Kasi 'di ba, tama naman, I would like to agree with these two gentlemen na wala pang investigation ang Blue Ribbon. Instead na unahin ni Ping Lacson ang tawag ng investigasyon o mag-set ng investigation dito sa 18 Marines para talagang ma-trace kung ito ba'y nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Let the investigation be done para mapatunayan kung sino ang nagsisinungaling sa kanilang 18, 'di ba? Let the investigation be done. Pero hindi Kaya I'd like to agree with this Net25 host at sa entire INC na siya ang nagiging representative ng sambayan ng Pilipino pagdating sa pagpuna, pagdating sa pagpapahayag ng saloobin na kailangan natin magkaisa, magmahalan at ipairalin yung pagtutulungan. Sila lang ang nakakagawa nun. Ito lang sila. The whole INC. At nakakasaludo sila dahil sa kanilang patuloy, hindi lamang kayabangan, wala silang yabang. Dahil una, nag-organize sila ng tahimik, very obedient yung kanilang mga members. Kasi pag sinabing puti lahat, puti talaga lahat. Pag sinabing hakutin ang basura sa
venue kung saan ginanap yung mga rallies, talagang ginagawa nila. And they did it with the heart. Hindi nila kailangang pilitin, hindi kailangang suhulan. Talagang sumisipot sila sa mensahe. Yung message ng kanilang tagapamahala, sinusunod nila. At dito sila dapat maging modelo dahil napatunayan na nila yung kanilang mga ginagawang pagpapahayag ng kanilang saloobin. Like yung nakaraang semana, nagsalita yung kanilang spokesperson, si Mr. Zabala. Para sa akin, sabi ko nga, ito ay sinyales na sana magkaroon ng third wave rally. Lalo pat higit may reason kung bakit sila kailangan mag-organize ng third wave dahil dito sa 18 Marines na nagsalita na mukhang gusto na agad patahimikin ni Ping Lacson dahil ayaw niya magkaroon ng pag-iimbestiga sa Blue Ribbon dahil para sa kanya mga mga pagsisinungaling lang daw ang gagawin ng mga 18 Marines. So pakinggan pa natin ang bahagya. Daw po, ito mga kababayan, nangangamba daw po Senator Ping na baka magamit pa ang Senado bilang plataforma para sa mga istoryang hindi kapanipaniwala sa umpisa pa lamang. Sabi nga ni Ombudsman, totoo yun eh. Hindi ba, Senador? Nako. Nauna na rin pong kinwestiyon ang pagbagsak umano ng 805 billion pesos na cash mula sa mga bangko, mga contractors. Bukod sa napakabigat anya na naturang halaga na ito na tinatayang aabot na po sa 805 metric tons, aabutin na niya na mahigit sa 13,000 maleta, 13,000 na maleta ang kinakailangan para dito. Aabutin din na niya ng 5.5 taon ang paghahatid nito kahit pa araw-araw gawin ng delivery. Kung nagsimulaan niya ang delivery noong 2003 hanggang ngayon, 2023. Taong 2023 hanggang ngayon ay naghahatid pa rin dapat ngayon ang mga nagpakilalang sundalo. Pinoproblema mo yung delivery. Tingnan mo muna. Paliwanag mo pa. Bakit yung estimate na yun ang naglutang, ang nag-estimate si Atty. Baligod. Yun lang ang kanyang estimate, 805 billion. Hindi, pag imbestigahan mo nga, pagka nandun, ipagkwenta mo sila sa kanila. Sige nga. Paano kung mapalabas nilang nagawa nga? Di ba? Ang problema nga. Yung 805 billion na so, hindi galing sa mga sundalo yun ha. Parang estimate lang ata yun sa kabuuan ni Atty. Baligod. May kwenta rin sa dyan eh. Yung 3 times a week na delivery, aabot din daw talaga sa presyo na yan. Well, actually, I'd like to agree with those two gentlemen. Kasi nga, bakit nga naman ni Ping Lacson poproblemahin yung computation? Bakit hindi niya i-set ang petsa ng pag-iimbestiga sa Blue Ribbon para talagang makompute ng mga expert at masabi pa nitong mga 18 ex-Marine yung first-hand experience nila. Let the expert compute sa pamamagitan ng pandinig sa Blue Ribbon. At hindi niya na yan trabaho na mamroblema pa kung magkano talaga ang dinideliver, ilang araw sila nagde-deliver. Dapat niyang gampanan yung pag-iimbestiga at pagkakaroon ng hearing dito sa 18 Marines. Pero ayaw niya dahil hinamon siya ng mga 18 Marines na tuloy-tuloy ito ang laban. At tinanong nga sila yata, hindi ko alam kung SMNI, basta ang sabi, kung sakaling imbestigahan sila sa Senado ay kaya ba nilang humarap? And they said it well. And they said, yes. Ito na yung laban na paninindigan nila na sa palagay nila, huling laban nila bilang mga military o men in uniform. Nakakasalute. At hindi ko lubos maisip na magkokomentaryo ang Net25 at sa ganang mamamayan ng ganito. Hindi sarcastic, kundi talagang walang patumpik-tumpik na pagbibigay ng kanilang komentaryo, itong dalawa na to. Kaya pinitsure sila sa iba't ibang mga platform ng mga social media o mga influencer. Nakita ko sila sa Jojo de Guzman, pinitsure sila doon. Nakita ko din sila sa General's Viewpoint. Nakita ko rin yata sila sa PH update at sa iba pa. Pinupuri itong dalawang gentleman na ito. Why? Kasi
kahit mga pronouncement sila ng mga nakaraang mga programa nila na Ping Lacson is not is not a stranger to them. Inano talaga nila, talagang etong pagbibigay komentaryo nila, tagos ito sa laman ni Ping kung meron pa siyang ganon, di ba? At credible pati ang nagsasalita itong mga host kasi minsan na nilang pinatunayan, not only minsan, so many times, sa pamamagitan ng kanilang anchor na si Eden Santos, yung pagiging pagtindig nila sa kanilang mga balita. At hanggang doon sa mga paglabas nila sa kalsada, sa kanilang mga rallies, hindi organized na funded by anyone, kundi sariling bulsa nila, sariling fund nila. Kahit binabato sila na kurakot din itong mga ito at nangingikil din sa mga members, I don't think so na they're doing it like forcefully or obligatory. What I know is yung kanilang pinaka contribution, parang sa atin potluck or tithes, ay sariling hindi yan tithes sa kanila. Handog yata o pag-aalay o paghahandog ay sarili nila yan. It's from their heart. Hindi sapilitan, kundi that's parang parang sa pamilya. Pag hindi ka nagbigay ng ambag sa pamilya at umuupa kayo ng bahay, meron kayong rent to own na house at meron kayong mga bills sa kuryente, sa tubig, magsusurvive ba ang isang pamilya kung walang mag-aambag? It's the same with the INC. Kung hindi kayo magbibigay ng handog sa inyong samahan, sa inyong entire INC, magsusurvive ba ang inyong simbahan? Paras lang yan sa KOJC, do na may bigyan ng malisyosong interpretasyon kasi di natin alam kung totoo o hindi. Hanggang ngayon, wala pa namang conviction. So, ganun yun. Sa survival ng isang community o ng isang religion, kahit sa Catholic, di ba, meron nga tayo offering. Meron tayo second offertory. So, pare-pares lang yan. Kaya walang ninuman na pwedeng husgahan ang relihiyon o community kung hindi natin alam ang kanilang mga rules. Kaya yung nagsasabing mayabang lang kayo dahil nangingikil kayo sa member ng inyong mga simbahan, at kaya kayo lumalabas dahil inuobligan nyo sa pilitan, tinutorture ang mga members para lang dumalo sa malaki ang pagtitipon, I don't believe it. I'm really still, giving my salute sa kanilang grupo kasi wala akong naririnig na gano'n kasi very close ako sa mga INC. Way back college, kahit saan naman may encounter mo ang mga INC members eh. At ma-identify mo sila talaga na INC sila kahit hindi mo tanongin na INC sila kasi ewan ko, meron tayong nakikitang uniqueness sa kanila kasi sa school, like when I was high school, sa private school ako nag-aral, meron akong mga, syempre, mixed, no? May Muslim kang classmate, may INC, may born again, may Catholic, may Sabadista, whatever. Pero makikita mo talaga kung sino yung nagbe-behave as INC. Kasi sa kanila palang character na ipinapakita sa school, kakaiba. Meron talaga silang pagmamahal na, na may concern sila. Tahimik pati. So, until I reached college, naging best friend ko yung aming treasurer sa school. Dahil INC siya, pinagkakatiwalaan siya. Doon pa lang, masasabi mo talaga, okay, magpa-flashback sa isip mo na, oo nga, mapagkatiwalaan ng INC kasi pagdating sa funding, hindi sila nakikialam, hindi sila kurakot, talagang hinahawakan. Temptasyon yan eh. When you are the manager of the money of your classroom, pwede mo yan gastusin. Matitimtar ka talaga kasi malaking budget. Buti sana kung 200 lang yan, 100 hindi eh. Maabot ng 1,000. Dahil yung mga ambag nung mga classmates, di ba kasi may mga rules naman sa classrooms. So hindi yan ginagalaw ng aming treasurer na Iglesia ni Cristo. At kaya siya consistent na Iglesia, kaya siya consistent na treasurer from first year to fourth year kasi nakita namin yung kanyang pagiging honest, kanyang pagiging malinis sa paghawak ng pera, hindi siya nangungupit. And she had the report always sa end of the month. So, until now na nandito na ako, OFW na, nagiging consistent pa rin sa paghanga ng kanilang samahan dahil hindi sila perfect. Meron din sila mga flaws.
But of course, yung kinikwento ko dito, yung experience ko with the INC members. Kahit sa pananamit, they are model. Kasi di ba nagsisimba sila nakadress, elegante dahil alam nila nahaharap sila hindi sa palengke, kundi sa bahay-sambahan. It's a respect. Kaya until now, kung meron man sa akin dito mambatikos na lagi ko nalang pinupuri ang INC, o mga members ng INC, yung mag-amang Marcoleta, yung senator at congressman, I would still and I would be, giving my salute. Kasi kung walang Marcoletang mag-ama, sino yung magsasalita sa Senate at saka sa Congress? Di ba? Kahapon, pinipilit ni Luistro na i-cut yung manifestation ni Congressman Marcoleta. He did it politely. And so with Marcoleta, kahit tinitira pa about dun sa YPS na yan o ano pa yung pinag-aawayan dyan nila ni Tariela at kampihan doon, still he is consistent with his defend. Kaya wala sa akin makakapag-discourage if someone, my fellow Catholic believers would, would give me bad comments. It's okay. That's your opinion and this is my opinion. Minsan may sinasabing, ba't di ka na lang doon sumapi? Ba't di ka na lang doon mag-member? Yun naman ang pinupuri mo. Instead, i-vlog mo yung kapwa mo Catholic believer. Of course, sino ang ipupuri ko? Sino ba ang lumabas ngayon sa kalsada na may pagkakaisa? Wala pa, di ba? Kundi sila lang. Meron na bang inorganize ang Catholic para ipakita ang milyong-milyong member na, kumukontra dito sa flood control? Wala pa. It's only the INC. So, sino yung ibabalag ko? Sino ang pupurihin ko? Yung hindi nag-organize na mga religion ng rally para ipakita ang pagkontra dito sa mga corrupt na politician? Wala iba kundi ang ANC lang ang nakagawa at 2 beses na nila ginawa. At akala nyo walang impact? Of course, meron. Malaki ang impact ng pagpapakita ng volume, number, at milyong-milyong members ng INC sa kalsada. Kasi tulad dito, maraming ang nataranta doon sa pahayag ng kanilang spokesperson ng nakaraang semana na sabi ko nga magkakaroon ba ng third wave? Kasi kung walang nagre-react sa mga INC o sa pahayag ng kanilang tagapagsalita, would you think na merong mag-i-interest sa kanilang mga statement? Di ba ibinablog? Merong mga nagka-capture ng mga pahayag ng INC, ibinabalita na ganito ang tagapagsalita ng INC ay nagsalita na tungkol dito sa nangyayari sa ating komunidad. Di ba merong nag-i-interest? Dahil alam nila na malaki ang impact ng INC pagdating sa pag-organisa ng mga rally-rally at doon sa disgusto nila sa mga nangyayari ngayon sa community. So guys, alam ko marami pang mga dapat punahin, pero syempre ayoko namang mahaba ang aking mga sasabihin dito kasi it will lead you into boringness. So hindi ko na siya hahabaan. Kasi meron din kami gagawin na mag-asawa, mag-aalay kami ng prayers dito sa ash ng aking alagang matanda kasi nandito yung kanyang ash. So yun lang mga kababayan, maraming salamat and I would like to salute again INC and the entire community of the INC. Bye for now.